Mga problemang nangangailangan ng solusyon ating tutugunan, mga issue na viral at trending ating pag-uusapan. Lahat po ng yan tatalakayin at haharapin dito lang sa Case to Case. At para po bigyang kasagutan ang idinulog ng ating mga kada. Mga kasama po natin si Attorney Bam Apepe. Good morning. Welcome po sa Kada Umaga. Good morning. Thanks for being here, Attorney. Thank you. Bati po muna kayo sa mga kada natin. Magandang umaga mga kadas. Magandang umaga mga kadas. Salamat sa pagsubaybay ngayong show. Yes. Ang una pong kaso natin, mula sa ating letter sender, mula sa Pasig, guys. Kung saan kayo nanggaling, si Bianca, sabi niya, hello, attorney, tawagin niyo lang po ako, Bianca, ang ikokonsulta ko po ay tungkol sa anak ko na nakagat ng pusang pagmamayari ng kapitbahay namin. Isang araw, papasok na sana ang anak ko sa school, pero bigla po siyang inatake ng pusa ng kapitbahay na noon ay nasa pader pala, malapit sa gate namin. Nagtamo po ang anak ko ng kagat at kalmot sa pisngi, kamay at braso. Nang magharap po kami sa barangay ng may-ari ng pusa na nakakagat, itinatanggi pa niya ito. Sinabi pa niya na hindi lumalabas ang alaga niyang pusa at kung sakali man daw na makalabas ito at mangagat, sigurado raw na nasaktan ito kaya nangagat. Nang i-review sa CCTV, na-identify na kanila ang pusa pero tumanggi pa rin sila. Kaya pinapatawag ang anak ko at nang makita niya ang pusa, umiyak ng umiyak habang nanginginig sa takot. Tila nagkatroma ang anak ko sa pusa. At sa pag-uusap sa barangay, inobliga sila ng chairman na i-shoulder ang fee para sa anti-rabies vaccine pero hindi po sila tumupad. At nagalit pa. Ano po kaya ang pwede kong gawin para managot sila sa nangyari sa anak ko? Okay, kapag alagang pusa po, attorney, ang nakakagat ng tao or aso, ano po ba ang pananagutan ng may-ari ng pets? Ang pananagutan pag ang may-ari ng pets would be yung mga medical expenses regarding the bills of the victim. Okay. So kasama dito yung mga anti-rabies na medicine or... Oo. So, kailangan maintindihan ng mga kada natin na kapag sila po ay nag-alaga ng hayop, lahat ng ginagawa ng hayop na ito ay responsibilidad at maaari nilang panagutan. Yes. The new civil code actually is very straightforward sa ganyang responsibility. It says that the possessor of an animal which causes damage will be the responsibility of the possessor. Whether nakatakas man yung animal or nawala, basta siya ay nag-cause ng damage sa ibang tao, mananagot ang pet owner. Okay. Katulad po nito, medyo nagkakaroon ng in denial. In denial yung may-ari ng pusa. Ano po ang pwedeng gawin ng ating complainant na si Bianca? Kasi kahit CCTV na, dinideny pa rin niya eh. Mas madali yun since may CCTV nga. Since ito ay part ng quasi-delict sa ating new civil code, kailangan lang patunayan, or before that, ito ay technically presumed liability. Kailangan lang patunayan na ang may-ari ng pusa ay yung pet owner at may damages na na-cause yung pusang yon. Yung pusang nakasakit ay ownership nung... Kailangan lang nila i-identify kung sino yung owner ng pusa at tapos na ang usapan. Yes, and that CCTV would help. So makikita yung pusa doon at siya nga yung pet owner nga yung may-ari, tapos na yung kaso. Okay, so at the barangay level, attorney, pwede na sana itong maayos. Yes. As long as mag-agree yung owner to shoulder all the expenses related to the scratches and the bites. So, anti-rabies shots. Medical expenses. Paano po yung trauma ng bata? Kasi, I mean, everybody wants to get an anti-rabies shot, but it's so painful at napakadami, di ba? Yes. So, does it end dun sa medical bills lamang or pwede rin yung katulad nung trauma at katulad din nung sakit na matatamo rin ng bata? So one of the remedies granted by our laws or the new civil code ay moral damages in case na may mga physical injuries that would cause mental anguish o kaya emotional suffering. So igagrant yan ng court ng moral damages para panagutan yung trauma na yon. Especially na we're talking about minor in this case. Okay, tama.
Paano po yung yung kailangan po ba yung CCTV footage as evidence? Very important yung CCTV footage. Makukuha natin dun yung link nung pusa at nung pet owner. Oo. Ano po yung mga kailangang, halimbawa sa pagpresenta nito sa barangay level lamang, ano po yung kailangan i-ready ni Bianca? Well, yung CCTV, that would be enough. And if i-deny man na siya yung may-ari ng pusa, kung may mga previous posts or testimonies from neighbors na oo, siya yung may-ari ng pusa, that would be enough. Kailan po ba magkakaroon ng maybe mitigating circumstance itong kaso na ito? Well, yes. Thank you for bringing that up, Pia. No? Actually, may mga exceptional circumstances wherein the pet owner will not be liable or can mitigate his liability where there is what we call contributory negligence. Meaning, sa example natin, yung bata, sinasaktan pala niya yung pusa, pinapalo ng stick, kaya tinatakot, hinihila yung buntot. Pag ganun yung ginagawa niya, tapos kinalmot siya or kinagat, may contributory negligence doon. Pwedeng mabawasan yung kailangan or magiging liability ni pet owner. Another, siguro last question, attorney. Paano kung nasa property mo yung pusa at ito ay, halimbawa, binubugaw mo because you don't want somebody else's pet in your property at saka ka na ito kinalmot or nakagat? So that's valid protection of your person or your property. So pwede mo siyang paalisin. That's valid. That's not contributory negligence. Okay. Malinaw na malinaw at Bianca, we hope na ma-resolve po ang kaso ninyo without having to file cases. At si kapitbahay naman, please be more considerate, Yes, di ba? At sagutin yung responsibility niya as a pet owner. Yes. If I may add, Pia, no, Yes. we have several ordinances in different LGUs Okay. that bring about responsibility of pet owners. Correct. So part ng ordinances, sinasabi nila na kapag nagkaroon ng bite incident, kailangan panagutan mo yung magiging medical expenses as well as may mga protocols after the bite incident, which is kailangan mo inform yung mga authorities na nagkaroon ng bite incident. Of course, don't forget to administer first aid. Yes. Di ba? Para naman sa kalusugan ng mga ma-victimize ng mga pets, whether it's your own or other people's. Ito naman po ang ikalawang kaso ng pag-uusapan natin, attorney, mula naman po sa ating kada na taga Potrero, Malabon, si Cecil, at ang sabi niya, siya po ay isang housewife at pasintabi po muna sa mga kumakain dahil ang concern niya ay tungkol sa kanyang kapitbahay na palaging pinapadumi ang kanyang alagang aso sa harap ng bahay nila. Isang beses sabi niya, nang lumabas ako ng bahay, naaktuhan ko pa na pinadudumi na naman niya ang alaga niyang aso. Sinabihan ko po siya na wag naman sa harap ng bahay namin at sinagot niya po ako ng may dala naman akong dustpan, lilinisin ko yan mamaya pagkatapos. Sa galit ko, pinabarangay ko po siya at humingi naman siya ng tawad. Pero kinabukasan, akala ko ay tapos ng issue pero umaga pa lang, ay nagpaparinig na ang kapitbahay ko at sinasabi niya na pare-parehas lang naman daw silang nakatira sa squatters area, sabi niya. Pero napaka-arte raw, dapat daw sa subdivision tumira. Parang ininsulto pa niya yung tao. Hindi niya po binanggit ang pangalan ko pero alam kong ako ang tinutukoy niya. Attorney, ano po ang pwede kong gawin? Maging sa Facebook po kasi pinopost niya na sa tapat ng bahay ko na may caption na mayaman ka ate, nakaka-stress kasi nakakagalit na rin ang asawa, nagagalit na rin daw ang kanyang asawa. Kaya ang tanong po, sa pagdumi po sa harap ng kanilang bahay, ano po ang pananagutan ng kanyang kapitbahay? Well, ito more on sa mga local ordinances na eh. Okay. More on sa sanitary or nuisance or yung na-mention ko earlier na pet responsibility. So si LGU ang mag-enforce nito. Okay. Kasi iba-iba po ba ang mga ordinansa at iba-iba rin ang magiging parusa nito? Yes. So QC, iba yung mga magiging penalties. Like sa Malabon, kay Cecil, iba din yung magiging penalties. Oo. Pero malinaw na meron talagang pananagutan Yes, yung aso that's the nila. bottom line. So kahit iba-ibang fines yan, iba't ibang ordinances, mananagot ang may-ari ng aso or pet owner. Oo. Meron po bang weight
yung sinabi, yung binitawan ng kanilang kapitbahay na lahat naman daw sila ay illegal settler or informal settler dun sa lugar na yun. Siyempre hindi. Ang masama or ang maling ginawa would be hinahayaan yung aso na magdumi sa harap or sa public areas or sa harap ng bahay ng kapitbahay. So yun ang pinakamali. So regardless kung saan ka nakatira or sino yung kapitbahay mo, mali yung ginawang ganun. Unfortunately, attorney, sa barangay level lang to, no? Kailangan magkaayos na sila doon. At kung hindi sila magkaayos, ano pa ang kanyang pwedeng recourse? Meron tayong tinatawag na civil case for damages. So it's mainly civil. Kailangan lang patunayan na nagkakaroon ng injury dahil sa ginagawa or nagkakaroon ng disturbance in the peace of mind ng tao or sa kanyang dignity kasi may mga dumi sa harap ng kanyang bahay. So pwede mo siyang erase sa regular courts. Oh, so that's a legit case? Yes, ako. Na pwedeng i-hearing Yes, sa po. mga korte natin. And lastly, meron din pong parang ridicule na natatamo yung complainant, 'di ba, sa social media. Is this a karagdagang kaso rin? Yes, actually, pag may mga ganyang pag-post sa social media na nakakapanira ng ibang tao, that would basically be cyber libel. Naku po. Very delikado dahil... Yun ang mabigat. Yes. Oo. Maninira ka lang, mampapahiya ka sa social media, pwede ka nang kasuhan ng cyber libel. So like in this case si Cecil, pwede nang actually kasuhan ng cyber libel, lalo na kung dahil sa post na yon, na-identify siya at Without, nagkaroon ng... and this means, hindi kailangang ilagay yung pangalan niya doon, ano? Actually, thank you. No? Oo. Kahit hindi pangalanan si Cecil doon sa Facebook post, Correct. so long as identifiable na siya yung tinutukoy in that post, pwedeng makasuhan or papasok ito sa cyber libel. At ano ang punishment? Please remind. More on fine or penalties and imprisonment as well, since criminal itong cyber libel. Oo. Kaya, nako, your last words na lamang, attorney, para sa ating mga pet owners. Well, very important din sa case ni Cecil, no? Pag may mga pampapahiya online na gano'n, I just Yeah. want to emphasize, magandang wag ng labanan online din. Correct. No, huwag kang sasagot sa Facebook post na, hoy, mga Oo. kaawayin mo pa. So magandang punta na lang tayo sa barangay and i-reconcile doon. At screen cap na lang yan. Yes, Hindi po tama ba? actually. Oo. Kaya attorney, isang piece of advice lamang sa ating mga pet owners, lalo na ngayon, napakadami na talaga nag-aalaga ng samot-saring mga pets. So very important to take care of your pets, have them vaccinated, and there are some ordinances that require registration of the pets. So kindly follow and comply para safe ang lahat. Oo, at lagi po nating aalahanin na yung mga pets natin ay tayo po ang sasagot dyan. So, ugaliin po lagi silang nakaleash kung sila ay in all public places, Yes. di ba? At let's make sure na hindi sila makakawala at makakaistorbo ng iba. Kaya, attorney, for any legal matter, saan po ba kayong pwedeng makontak ng ating mga kada? You can contact me sa Conducto Law Office. So, I guess we'll just plug that na. Oo. At kung meron po kayong mga legal issues or mga concerns na nais yung iparating sa amin, you can email us at kadaumaga.net25@gmail.com. Okay. Hindi po masamang mag-alaga ng hayop, pero tandaan natin na ang bawat aksyon at desisyon ay may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad po ito sa kaligtasan, kalinisan at kapakanan ng kapwa. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.